Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, walang kupas, nun ngayon at kailanman. Halina mga mahal, damhin niyong tuwiran, sa kaibuturan ng inyong kalooban, pumasok na ganap, upang inyong makita, madama't makilala, Diyos na buhay ay di mamamatay. Sa bawat anak niya na kumikilala, mapapatotohanan siya'y buhay na buhay. Sa bawat araw, maraming kailangan ng tao. Marami ang minimithi. Marami ang pangarap. Lalo't higit may taong mataas ang pangarap. May taong ang pangarap ay mataas na kanyang makamtan. Ang higit pa sa kanyang inaasahan. Maraming taong nabubuhay sa kawalan. Kawalan ng pag-asa, kawalan ng kaisipan, kawalan ng pangunawa, kawalan ng pagliliwanag, kawalan ng lakas, sapagkat alam niyang may Diyos, subalit hindi niya pa nararamdaman, hindi niya mapatotohanang may magagawa sa Kanya. Kung magigising lamang ang tao sa katotohanan ng bawat araw, ang kanyang sinasamba ay handang magbigay sa kanya. Makinig, lumilingap, nagbabahagi, nagpaparaya, umuunawa, nagpapatawad. Walang taong hindi magsusumakit, magsusumikap na siya'y madama, makilalang ganap. Marami ang tao na sa palagay niya ay tama na ang gawa niya, sapat na yaon para sa mabuti. Nakalulugod na siya sa pananaw ng kanyang ama. Subalit, ang kahabag-habag at kalumbay-lumbay na pawang katotohanan, kung minsan yung umaasa na sinasabi niyang mabuti ang gawa ko, tama ang gawa ko, yung pala, para sa sarili niya lang na tama siya. Ano nga ba ang tama at marapat sa pananaw ng Ama? Ano ba ang kalugod-lugod para sa Kanya? Kung tuwirang ang tao'y nag-aaral ng banal na salita at natutunan niya ang katotohanan sa banal na aklat, alam niyang lahat ito. Subalit kung minsan ang nakakalumbay, kung sino pa ang maraming karunungan ukol sa kabanalan, kung sino pa ang alam niya lahat na pakipagtagisan, pakipagpaligsahan ang banal na salita, siya pang kumisan siya ang gawa. Ang mahal, kay sarap makipagtotoo. Kay sarap gumawa ng totoo. Lalo tigit kung alam mo, ang pakikipagtotohanan mo'y hindi lamang ikaw ang makikinabang. Subalit, ilan kaya ang makikipagtotoo na ganang siya ay gumawa dahil ang alam niya ang lahat ng pawang mabuti sama nagmumula at yaon ang nais ng Ama ang siya'y makatupad at makatalima sa ganang kalooban niya. Kaya mapapalad na matatawag ang sa bawat araw ay pagsusumakit at pagsusumikap na gawin at tupdin ang kalooban ng Ama at kagustuhan niya. Sa gayon, sa bawat araw na ginagawa niya, patuloy siyang nasisidlan ng talino, nagliliwanag ang kaisipan, lumalawak ang pangunawa, nababago ang pananaw sa buhay at ang mga mithiin niya na kung ano-ano na pang sanlibutan lamang ay nawawala na. Mga mahal, pawang katotohanan ang tinuran ko, ang may pandinig ay nakarinig.
Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam. 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 Humango tayo mula sa Exodo. Huwag kayong gagawa ng anumang pahayag na walang katotohanan. Huwag kayong magsisinungaling para lamang tulungan ang isang taong may kasalanan. Huwag kayong makikiisa sa karamihan sa paggawa ng masama o sa paghadlang sa katarungan. Ngunit huwag rin ninyong kikilingan ang mahihirap dahil lang sa kanilang kalagayan. Kung makita ninyong nakawawala ang baka o asno ng inyong kaaway, hulihin ninyo ito at dalhin sa may-ari. Kapag nakita ninyong nakaluwal ang asno ng inyong kaaway dahil sa bigat ng dala, tulungan ninyo ang may-ari na ibangon ang hayop. Huwag ninyong pagkakaita ng katarungan ng mahihirap. Huwag kayong magbibintang ng walang katotohanan. Huwag ninyong hahatulan ng kamatayan ng isang taong walang kasalanan. Parurusahan ko ang sino mang gagawa niyon ng gayon. Huwag kayong tatanggap ng suhol sapagkat ang suhol ay bumubulag sa tao at ikinaapi naman ng mga walang sala. Kung minsan, pangkaraniwan na ito sa tao. Para sa kanya, hindi suhol iyon, subalit sa mata ng amay suhol. Ano ba ang tinatawag na suhol? Yung kahit hindi tama ay gagawin mo para lamang makinabang ka't pakinabangan mo. Subalit ano ba ang kalugod-lugod sa pananaw ng Ama? Kahit nagalit ka, kahit kaaway mo, alang-alang sa Kanya, pakita mong mahal mo pa rin siya. At magagawa ito ng tao kung ganang hindi kalooban niyang bilang taong naghahari sa Kanya. Sapagkat ang galit ay panandaliang nangyari sa kanya, subalit walang nakatatak sa puso niya, nang dahil ang Ama ay naghahari sa kanyang puso. Subalit ano ba ang mahirap para sa tao? Ang magpatawad na totoo at kalimutan ng pangyayaring dinihado siya ng kapwa niya. Niloko siya ng kapwa niya, pinagkaitan siya ng kapwa niya, pinagdamutan siya ng kapwa niya. Subalit ang di niya naalala, mapalad ka kung gayon ang ginawa ng kapwa mo. Kung kinikilala mo naman ay ang Ama mo, higit pa roon sa ginawa ng kapwa mo, ay maaring iganti sa gumawa sa iyo. At maaring gawin sa iyo ang kagalak-galak at kalugod-lugod na pandama. Sa kabila man ang ginawa sa iyo ng kapwa mo malayo sa kanya. Subalit ilan kaya ang kaya maglilingkod dahil nasisiyahan, nagagalak, natutuwa. Hindi umaayon lamang sa kanyang kapwa sapagkat may pakinabang. Hindi gumugusto lamang sa kapwa niya sapagkat nakikinabang. Kay palad ng tao na sa kanyang gawa ang Ama ang nalulugod. Maging kapwa niya hindi siya ginusto, Ama naman ang nagkagusto sa kanya, higit na papalad siya. Ilan kaya ang nagnanasang malugod ang Ama sa kanya, kahit ang kapwa niya ay magalit sa kanya? Ilan kaya ang magsusubakit, magsusumikap na ang kalugod-lugod na pananaw ng Ama siyang makita sa kanya at gawin niya? Bagamat ang kapwa niya ay di siya maunawaan, di siya ganang magustuhan, sapagkat hindi kapwa parehas ang kanilang ginagawa. Mga mahal, kung kilala niyo ang Ama, mimithiin ninyo
na di baling ang kalalagayan mo'y ganyan at ganoon. Subalit, hindi mo gagawing makamtan mo lang ang kasiyahan na panandalian lamang, kaaliwan na panandalian lamang, at karangyaang panandalian lamang sa maluwat namang kapalit ng kaparusahan ng iyong kaluluwa. Mga mahal, kung natatanto nyo lamang ang nais ng Ama, hahanapin nyo tuwina ang kalooban niya. Susundin, tutupdin nyo at nanasahing totoo kanyang kagustuhan, yamang kayo'y minamahal. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig. Kung minsan, maraming senaryo, kaganapan sa mundo, sa pagnanasa ng tao, kamtin niya yung masigit dun sa dapat niyang kamtin, may susuhulang tao para lamang matamo ang gayong kalooban na nasa niyang kamtin sa buhay. Mga mahal, katotohanan kong tuturan sa inyo, panandalian lamang ang buhay sa mundo. Kaya nga't ang may takot na totoo, lilimiin ang gugustuhin, tatantuin ang gagawin, susuriin ang tutupdin. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, ang may pandinig, muli nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Ang panukat ng Ama ay di panukat ng tao, at ang ginagawa niya ay di magagawa ng tao. Kaya't kung lubos ang pagtitiwala ninyo, walang higit na pagtitiwalaan kayo sa buhay na taglay nyo, maliban siyang alam niya lahat ang makabubuti sa inyo. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Subalit, ang mga anak niyang pinag-isa sa kanyang espiritu na nagkakaunawa at nagkakaisa, gaway kay inam, hangarin ay mabuti, pinagtiyap-tiyap niya para may magpakitang totoo sa kapwa niya. Kaya mapapalad kayong matatawag na sa kabila man ng inyong pinagdaraanan, kung amang nangingibabaw, may gantimpala pa rin sa inyo'y nakalaan. Pawang katotohanan ng sakit tinuran, mga minamahal kong anak ng Amang mahal. Buhay po ba ang Diyos? Humango tayo sa Deuteronomio. Bayang Israel, ito ang nais sa inyo ni Yahweh. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Lumakad sa Kanyang mga daan, ibigin siya. Paglingkuran ang buong puso't kaluluwa. At sundin ang Kanyang kautusan at mga tuntunin. Ito naman ay sa ikabubuti ninyo. Isipin na lang ninyo na ang langit, ang daigdig, at lahat ng narito ay kay Yahweh. Ngunit kay laki ng pag-ibig niya sa inyong mga ninuno. Kayong lahi nila ay pinili niya sa gitna ng maraming bansa. Kaya nga, buksan ninyo ang inyong puso at alisin ninyo ang katigasan ng inyong mga ulo, pagkat si Yahweh ay Diyos ng mga Diyos. Buhay ba ang Ama? Kaya nga kung kilala mo ang Diyos mong sinasamba, yao'y walang dilit iba Ama mong totoo, na humubog sa sinapupuna ng iyong ina, para mabuo ka at iluwal sa sanlibutan at makilala mo siya at kilalanin pa. Kaya, nasumpungan mo ba siya? Sa pamamagitan ng kanyang espiritu'y nadama mo siya? Sa pamamagitan ng kanyang espiritu'y nagliwanag ka ba?
Sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay kinilala mo siya. Magalak, magpuri ka, anak niya. Pawang mapapakita niya, kung siyang mangunguna sa iyo, maraming hiwaga siya. Alalaong baga, anuman ang nakita mo sa ibabaw ng lupa, walang dilit ibang gumawa. Yaong mga may buhay, yaong mga kahiwagaan, na kailan may di gayang gawin ng taong katulad mo. Kaya't kung isasalang-alang mo sa kanya ang buhay mo at ibigin mo siya ng buong puso't kaluluwa, sinukat ano siya para di mo makilala na may magagawa siya sa iyo't may bibigay pa. Na sa ganang ikaw lamang, lahat ng mahirap para sa iyo di mo gagawin at magagawa, maging iyong kapwa. Subalit nang dahil nga ang ama mo'y tunay na mahiwaga, lahat ng sa iyo'y hindi mo kapanipaniwala na ito'y magagawa dito sa lupa. Pakikita niya sa katapatan mo, walang hindi siya magagawa sa iyo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Kailangan mo lamang tao, damhin sa puso mo ang pakikipagtotoo. At maiuulat sa iyong katotohanan, itatala sa isipan, Diyos mo'y buhay na buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Dahil may Diyos, ikaw ay umasa. Dahil buhay siya, manalig kang anak niya. May magagawa siya na di magagawa mo. Kaya't pagtiwalaan mo sa buong buhay mo. Siya ang gawin mo. Tanggapin na totoo. Manahan sa puso mo. Pag-ibig na dulot niya, makikilala mo. Makakamtan mo pa kung paano kahiwaga siya bilang amang totoo. Kaya halina, halina anak niya, suriin mo, pagnilayan mo, bawat ginagawa niya sa lupa. Di mo man nakikita, mapapabatid niya sa'yo. Kung hahanapin mo, dadamhin sa puso mo. Pag-aaralan mo, ganap sa buhay mo, mga salita niya, magbibigay sigla sa katawan mong walang pag-asa, bubuhayin kaniya na sa bawat araw mayroong pag-asa. Sa bawat segundo man, magpapadama siya. Kilalanin mo lamang, anak na sinugo niya, na nagpakasakit sa inyo. Wala man kayo sa
panahon ng mga ninuno nyo. Subalit ngayon ay buhay kayo, kasama na kayo sa dulot at handog ng dugo at laman bilang kordero. Kaya namnamin nyo ang aking ituturan. Paano ka nakikipagtotoo sa di mo nakikita at di mahahawakan mo? Yan ang marapat alamin mo, taong mahal na mahal ko. Halina kayo, tantuin tinuran ko, pakasurin nyo itong layon ko sa inyo, noon, ngayon at kailanman. Walang pasubali, wala sa inyong hinihingi, walang may bibigay ako na di ninyo makakagalak na totoo. Walang may bibigay ako. Salita ng tao ito. Walang may bibigay ako na makagagalak sa iyo. Subalit ako bilang espiritu, walang ibibigay ako na hindi kagagalak nyo. Kung tatantuin at pagninilayan ninyo ang bawat sandali ko, habang nakikipagniig, nakikipagtipan sa inyo, lahat ng kapakinabangan ay magagawa ko. Makakamtan nyo at makakasarili kayo na magsasabi, buhay na buhay ang nakikipagniig sa inyo. Ilan kaya mga mahal ko ang nakikipagtotoo? Ilan kaya ang makikipagtotoo? Sa bawat sandali, sa bawat saglit. Hindi makakalimot, hindi lilimot. Kung paano siya'y nabuhay, kung paano siya'y binuhay, na tanging Ama ang siyang marapati niyang tanggapin sa buhay. Ilan kaya ang di makalilimot? Ilan kaya ang di lilimot? Mapapalad kayo. Mapapalad kayong nangabuksan. Nabuksan ang pangunawa at nakadama. Nakakilala at umunawa sa bawat kataga. Halina kayo. Kayong hindi pa ganap. Wala pang nadama. Walang maunawaan. Matalino ang sino man sa inyo na may sentido komon, batid ang panlupa, batid ang mabuti, batid ang masama. Subalit hindi sapat yaon para mabuhay ka ng payapa. Alamin mo rin, taong mahal ko, may pagkilala sa Ama na sinasabing anak kanya, na nagsasabing Panginoon ko. Makilala mo siya, madama mo siya, na tuwirang sa bawat sandali, saglit man ang buhay mo, sa iyo'y naghahandog, nagmamahal na totoo, walang kamatayan, noon, ngayon at kailanman. Alpha at Omega, handog sa tao, kapangyarihang totoo, Espiritu Santo, binahagi sa inyo. O tao, katotohanan ang tinuran ko. Magnilay, magbulay kayo, magtanto kayong tuwiran. Doon sa isipay maapuhap niyong totoo. Ano ang buhay? Ano ang kamatayan? Saan ang sandali? Ano ang sandali? Kayo baga ay tao? At sino ako? Yan ang tatanungan. Yan ang tinatanong na hindi ninyo maapuhap. Kayong mga wala pa pagkilalang ganap. Nekarameneyahanam. 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 Pawang katotohanan lamang itong sakin
finura. Sinong mananahan sa daigdigan na bawat nilalang na binuhay? Wala kahit kailan na mananahan. Lahat kayong tao ay may hangganan. Lahat kayong nabuhay ay may katapusan. Kaya't patuloy ko sa inyo'y binibigay. Ang nasa kong sa inyo'y ganap matutunan. Ang layon kong sa inyo'y ganap na madama. Ang layunin ng Amang siya'y makapiling nyo, makitang lubos, makatahan kayo. Sa kung papaano na inuna sa inyo, pinagdahanda ang totoo upang ibahagi ko sa bawat mapipili na sama ay pipiling. O aking mga mahal, inyong pagnilahayang. San kaya? Anong dako ito? Nasaki sa inyo'y nasang ialay ko. Anong marapat upang kamtin nyo? O mga mahal ko, pagbulayan ito. Kay sarap damhin, wagas na pag-ibig, tapat na paghahandog, pagmamahal na tapat. Walang pasubaling hinihingi sa inyo na ako'y suhulan nyo o bayaran pa. Kundi ang siyang maganap nawa sa inyo ay ang pusong taglay, maging malinis na, makamtang ganap, liwanag ng buhay, kalinisan ng kaisipan, sa inyo ay manahan, nang kayo'y masyahan. Halina mahal ko, may karamdaman ka man, ako'y damhin mo, sisigla kaluluwa mo, lalakas titibay, pananalig mo, mabubuhay na ganap ang pagtitiwala mo. Namnamin yung totoo, inawit kong ito, ginawa kong himig, mga salita ko. Inalayan ko ng tono, pagpapahayag ko sa babaeng ginamit ko sa harapan ninyo. O tao, magnilay kayo, magpulay kayo, magtanto kayo. Ano ang dahilan? Ba't ginawa ito ng Amang di ninyo nakikita ng mata? Nang dahil sa pag-ibig, pagmamahal na wagas, nasang ipadama. O mga anak niya, magnilay kayo, magbulay kayo't magtantong totoo. Ano nga bang layon ko dito sa mundo? O mga mahal ko, magbulay-bulay nang mabatid nyo ang layunin ko. Hangarin ko'y ganap, tapat at walang maliw. Nasa kong sa inyo'y kamting totoo, makapamuhay kayo ng lubos at ganap.
Ang layunin ko'y layunin ng ama nyo. Gawa niya'y kay buti, surin ninyo makakamtan mo. Kung kikilalinan mong ganap siya sa puso mo. Sulong gawin nyo at tularan ako sa paghahandog kong pag-awit na ganito. Bilang pagkatao o taong mahal ko, magnilay, magbulay, magtanto nga kayo. Bakit ko nga ba ginagawa ito na kung minsa'y pawit, kung sa inyo'y pinaririnig, inibang himig, aking tinotono, mga aral kong binababa sa inyo. Upang magbulay, magtanto kayo, di ganang tao ang nasa harapan nyo na nagbibigay, nagbabahagi, kundi kapwa ninyo ang ginagamit ko upang may siwalat ko ang layunin ko at ang layunin ng ama ko na marinin nyo. Na marapat kilalanin, tanggaping totoo, tulad ng pagtanggap ko bilang sa inyo ay tao na nauna tao. Sa panahon nyo ngayon, nawala na ako. Bilang taong nabuhay, na di lubos tinanggap, at di lubos pinaniwalaan, di lubos nakakita. Ang sa akin ay mga kababayan. Sinong taong magbibigkas nang sinambit ka at tinulat ko? O kay tapang naman iyang tularan ako. Kaya't patotoo ko sa inyo, hindi nyo man nasisilayan, nakatutupad makagaganap, espiritong walang buto at lamang tulad nyo. Taong mga mahal ko, magnilay, magbulay kayo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, mabuksan kayo ng lubusan, tulad ng sinambi. Ephata, mabuksan kayo. Pagkat kayo'y mahal na mahal, mahal na mahal na tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana.
Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ang bawat araw ay kapaki-pakinabang. Lahat ng nais mabuhay ng Ama ay nabubuhay niya. Lahat ng nais niyang mamatay ay napapatay niya. Lahat ng gusto niyang manahan ay mapapanahan niya. Lahat ng gusto niya ay magagawa niya. Lahat ng sa kanya ay sa inyo na pawang mabuti na handog niya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Buhay po ba ang Diyos? Ay, buhay. Mango po tayo mula kay Mateo. Hindi tinanggap si Jesus sa Nazaret. Nauna na po yata ang pahayag niya, no? Dugtungan daw po natin, susugan natin. Yun ang salita niya. Nang masabi na ni Jesus ang mga talinghagang ito, siya ay umalis doon. Umuwi siya sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya, sabi nila, saan kumuha ng karunungan ng taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae. Hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilalanin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay ginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Kung pag-aaralan po ninyo, ano ba naman kung hindi siya paniwalaan? Diyos naman siya. Subalit bakit hindi ginawa ang lahat sa kanyang kababayan? Ang Panginoon din pala ay pinipigilang gumawa ng Ama sa sarili niyang bayan. Sa kalooban ba ito ng Kristo o kalooban ng Espiritong nagahari sa Kanya? Mamahal, bakit hindi tinanggap sa sariling bayan? Ganyan ang tao, mapanghusga, mapangmaliit sa kapwa nila tao. Sinusukat ang kakayahang ginagawa ng kapwa niya. Sinusukat ang pagkatao niya. Subalit, ang di nila batid, hindi nila masusukat ang gawa ng Diyos sa kanyang pagkatao. Ang hindi nila batid, hindi siya ganang pagkatao na gumaganap at tumutupad. Kaya't yung mga nagsasabing dalubhasa sa banal na aklat, siya pang hindi makatanggap, sapagkat patotoo na ang karunungan nila ay panglupa lamang, pag-aaral, subalit wala sa katotohanan ng banal na tinanggap. Sapagkat hindi nila nakilala ang kalooban ng Ama, subalit ang salita niya ay nakilala nila. At ito ang marami sa ngayon din. Kilalang-kilala ang salita ng Ama, subalit hindi matanggap ang kapwa niya gumagawa ng mabuti, sapagkat siya hindi niya nagagawa yaon. Ang karunungan lamang niya ay ang makilala ang pinag-aralan niyang salita, mga banal na salita, ngunit sa gawa ay kulang siya. Kaya sino ang tumatanggap? Yung kapwa niya kaisa sa totoong gampanin. Yung kapwa niya totoo ang ginagawa sapagkat magkaisa sila sa katotohanan. Kaya wag na kayong magtaka, mga minamahal ko, kung sa mabuti niyong ginagawa, may taong hindi tumatanggap sa inyo. Kung sa mabuti niyong layunin, may taong ayaw maniwala sa inyo.
Kung mayroong kayong ginagawa na pawa sa pagpapakabuti, subalit ayaw kayong tanggapin ng kapwa nyo, magalak magpuri kayo, sapagkat sumasa inyo ang Diyos nyo. At yan ang malaking pagkakaiba, na alam mo ang karunungan, ang banal na salita, subalit ang Espiritu ng Ama na nag-aral sa iyo, na nagbigay sa iyo para matutunan mo ang banal na salita, siyang wala sa iyo. Buhay ba ang Ama? Subalit hindi kayang tanggapin ito ng tao. Kaya magsusuri muna. At yung totoo, na ang alam niya ay mabuti at nadama niya ang Ama, bandang huli tumatanggap din sa kapwa niya. Kaya yung mga nakikipagtotoo sa kapwa niya totoo, napapadama ng bawat isang katotohanan nila. Kaya maraming ginawa ang Kristo sa ibang bayan, sa ibang bansa, kaysa sa sariling bayan. Alalaong baga, tumitig kayo ngayon kung may nakikita kayong taga rito. Kung ilan ang taga rito. Sapagkat mapapalad kayo, mga nagmimithi, nang malayo'y maabot nyo para mapalapit kayo sa Ama. Sapagkat kung nadaman nyo siya at nakilala nyo, naging makabuluhan ang pagtungo nyo sa dakong ito. Sapagkat nakilala nyo ang nakikipagtotoo sa inyo at nadaman ninyo ang may maibibigay sa inyo. Kaya, kaisa ka ba ng Kristo sa pagpapaunlad, pagpapalaganap ng kabanalan? Pagpatuloy mo sa mabuting layunin mo, huwag magbabago ka, puso mo'y kamtin ang kasiyahan at kagalakan. Ang kasama mo ay totoo. At siyamang totoo ka, madarama ng puso mo'y kaaliwan. Subalit, nagpapakabuti ka ba sa pananaw ng kapwa mo, subalit wala ang kabutihan sa iyo? Pagpapaimbabaw lamang pala't totoong pakitang tao. Kawawa ka, sayang lahat ang ginawa mo, pati araw mo'y sayang na sayang. Kaya ang dapat gawin, makipagtotoo, Diyos Amay sasayo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kaya nga, bakit hinahamak ang Kristo? Kung tanyag lamang ang pangalan ng kanyang magulang, yung mga mayayaman ay tatanggap sa kanya, no? Dahil sa kayamanan nila, hindi dahil siya ay anak ng Ama. Kung tanyag lamang sa karunungan ng Kristo, tinanggap siya ng marurunong, sapagkat alam nilang marunong. Sino tumanggap? Yung sa pananaw ng kapwa nila yung mga mangmang. Kaya, sino ka mga tagasunod niya? Mababasa nyo yan sa banal na aklat. Yung pong katulad nilang mga walang alam. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kawawa naman si Direktora, sumunod sa walang alam. Buhay po ba ang Diyos? Subalit mapalad ang isinuko ang sarili dahil sa kanyang tinanggap at kinilala na higit ang kapalit, di lang katawan niya, pati kaluluway na kinabang pa. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. At yan ang totoong matalino. Yan ang matatawag ng Amang matalino, sapagkat napaghandaan niya ang kanyang kamatayan at kaluluwang lilisan. Kaya sa pananaw ng Ama, ang kamangmangan sa lupa ay katalinuhan sa Kanya at ang katalinuhan sa Kanya ay kamangmangan sa lupa. Nasaan niya na po, Kunching? Maghanap kayo. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, buhay ba ang Diyos? May Diyos ba? Bakit? Sakit pa ba? Tenga. Naku! Tenga mo. Gumagano na, no? Buhay ba ang Diyos? Kahirap kaya ng tengang parang may kuliglig.
Parang may bubuyog. Alam niyo po, pag sobra ka sa gamot, maaaring mangyari sa iyo yan. Ha? Totoo po yan. Ano? Buhay ba ang Diyos? Pag lagi kang nagugutom, maaari kang mabingi. Totoo po yan. Pag lagi kang galit at lagi kang nakasigaw, maaari kang mabingi. Masira ang eardrum mo. Pag lagi kang nakatutok sa maingay, maaari ding mabingi. Kaya kung alam lang ng tao, ang gusto ng Ama ay kahinahunan, kapayapaan, gugustuhin lahat yan ng tao, sapagkat sa kapayapaan at kahinahunan, walang masamang magiging dulot sa iyo. Lahat ay makabubuti at pawang makabubuti. Buhay ba ang Diyos? Subalit, laging galit, laging hinanakit, laging nagmumura, laging sumisigaw. Naku, ang daming dinudulot na masama sa katawan niyan. O, tumayo nga yung magagalitin. Ay, ang babait, walang magagalitin. Buhay po ba ang Diyos? Bakit sinuri ang Kristo? Dahil anak ng karpintero, anak ni Maria, hindi nag-aral, hindi nila nakitang nag-aral ang Kristo, subalit ang hindi nila alam, silang matatalino, mas higit ang taglay nung hinahamak at tinuhusgahan sapagkat ang lahat ng talino'y taglay niya. Dahil walang pangsuring totoo na espiritu, ibang espiritu ang nasa kanila, hindi nila nadama iyon. Kaya kayo, kung totoong espiritu ang nasa sa inyo, mararamdaman niyong tinutunguhan yung Kristo ay hindi patay, buhay. Buhay ba ang Ama? Eh nasaan ba, Apo Kunching si Kristo na tinutunguhan ko? Aba, kahit siyang dako ka tumungo, kasama mo ang Kristo. Kung nasa puso mo, taglay mo siya tao. Buhay ba ang Ama? Sapagkat nasa iyo ka mang tahanan, nasa iyo ka mang bakuran, na kanino ka man, nasaan ka man, kasama mo siya. Nang dahil yung mga humuhusga, sabi nila, ang batas ni Moises ang aming sinusunod. Subalit, batas ni Moises na sinusunod, ginagawa nga nilang magbigkis ng pilakteras, pinangangalandakan ang pangangaral para lang makinabang at kapera. Buhay ba ang Ama? Subalit ang Kristo, dahil walang hangarin na kayamanan sa mundo, walang hinahangad na yaman sa mundo, hindi aliktana ang lahat ng yaman. Kaya walang kabayaran. Hindi nagpabayad. Walang ibinigay sa Kanya, kundi Siya ang may ibinibigay. Ang binibigay niya ay pagmamahal, pangunawa, pagpaparaya, pagpapatawad, pagpapakumbaba, na hindi natanggap ng hindi totoong anak ng Ama. Subalit ang mga nakadama na sumusunod, pinipigilan pa sapagkat ayaw nilang maubusan ng tagasunod sila. Subalit ang di nila alam kung kilala nila ang Ama at nadamang isinugo sa lupa, maging sila susunod dapat, di ba ga? Sapagkat hindi nga sila nakadama at ang alam lamang nila ay ang pag-aaral sa batas at kautusan, walang nakilalang makatotohanan na dapat ay tinanggap sa kanilang kalooban. At napatotohanan lamang yaon nang mawala nang ibinaba at namatay. Subalit ngayon ay wala nang ibababa at mamamatay muli, sapagkat ang ibinaba ay muling nabuhay at binaba ng tuwiran ang espiritu ng katotohanan. Buhay ba ang Diyos? Kaya kung matatanggap mo ang espiritu ng katotohanan na sa iyo ay may gagawin at magagawa sa iyo, di kaya ikaw ay masyahan at matuwa? Hindi kaya ikaw ay mawala ang pagkalumbay? Hindi kaya ikaw ay maging masigasig sa pananampalataya at pananalig?
at hindi ka na magagalit dahil alam mo, ang bawat galit ang dulot sa iyo ay di maganda. Buhay ba nga ma? Kaya, makinig ka, mawawala unggong niyan. Buhay ba ang Diyos? Ang minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang mali, magpakailan pa man, kataong kanyang mga minamahal. Halina kayo, kayo ay magnilay, magbulay sa aking tinuran. Bawat araw inyong tanggapin, may Diyos kayong nagmamahal. Magagawa niya ang lahat sa inyo, may bibigay niya ang marapat sa inyo. Ipagkakaloob ang lahat sa inyo, kung batid niyang ito'y tama tumpak na maganap. Halina kayo mga minamahal, magnilay at maggulay, magtanto ng tuwiran, bawat araw ay masyahan. Kung tumugot na ang buhay nyo, makakakilala pa kaya kayo. Kaya't habang nabubuhay, kumilala na kayo sa Diyos na totoo. Halina kayo mga minamahal, magtanto at magbulay, magnilay na totoo. Madarama ninyong Diyos sa may buhay. Walang pasubaling sa inyo hinihingi, walang kabayaran ni hindi masusuhulan. Sapagkat siya ay Ama ng lahat, sa Kanya ang lahat, lahat. Aba, maganda na ang kulay ng iyong balat. O, ganyan mo. Sakit pa ba? Aba, taas mo. O, sige. O, suntok. Sige. Suntok. Pag di mo ginanya, hindi mawawala yan. Kumusta po? O, tayo, tayo. Luklok. Talakad. 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 Yan. Ay, kaluluklok. Buhay po ba ang Diyos? Kumusta po? Kahit malayo, malapit din. Ano po? Sa taong may kagustuhan, malayo man, maaabot din. Buhay po ba ang Diyos? Sa taong ayaw, malapit man, umaayaw. Buhay po ba ang Diyos? Sa taong walang alam, maraming katwiran. Taong may karunungan, di ka makalalamang dyan. Lalo't higit kung alam niya'y katusuhan. Subalit kung ang alam ay kabanalan, magpaparaya kanino man. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayong lubos. O, kumusta na po si Sheila? Purihin ang Ama. Kaya, Elisya, muna siya sa isip mo, no? Oh, ay, aba, matagal ka nang nakatayo. Upo, upo. Tayo. Wala ka na yata, ang tungkod, ano? Upo. Ikaw ngayon ang mag-aakay sa kanya pag lumalakad ka na. Tayo, talakad. Tingnan ko nga kung ikaw mag-aakay. Aro! Alam niyo po, pag-aralan po ninyo yung panahon ng Kristo na nakahiga siya sa higaan, na walang madaanan, hinugos sa bubong. Nang makita niya, sinabi, tindig, eka,
Bitbitin mo yung higaan mo. Walang pasubali, walang tanong-tanong, walang reklamo, di sumagot. Pinitbit yung higaan, tumindig, tumayo. Yun po yung mga nagtitiwalang walang alinlangan. Hindi niya sinabing, hindi ko po kaya. Hindi po ako makababangon, hindi po ako makagagalaw. Dito, tandaan po ninyo kung bilang kuntsing lang, hindi kayo patatayuin. Sapagkat baka pag nagtumba kayo, demanda nyo pa siya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, kailanman hindi kayo patitindigin pag siya lamang mag-isa na may kagustuhang magyabang lang sa inyo. Paano kung mapahiya siya? Paano kung tayo, nagmamagaling, tinumbas siya dahil hindi naman ang nagpapatayo ay... Kaya wag po kayong natatakot. Susunod kayo. Kung totoo kayong naniniwala, kung totoo kayong nagtitiwala, may mangyayaring maganda sa inyo. Buhay ba nga, Ma? Kaya, sige po, lagi namang meron dito. Pero hindi lahat sa tuwing na ginagawa yun. Hindi araw-araw ginagawa yun, di po ba? Kaya yung oras na yun, na ikaw mismo'y dinatalan, at ikaw, naganap sa iyo yung tumayo ka, kapalad mo. Kaya kung hindi ka mag-aalinlangan, dire-diretso yun. Lalo na kung nagbago ka at di ka na magkakasala. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, sumayin nyo ang kapayapaan. Sa inyo pong lahat, tandaan po ninyo, walang makapagpapagaling sa inyo sa dakong ito na tao. Wala pang pinagaling dito isa man na tao ang nagpagaling. At sa palagay nyo naman, kung tao lang ang gaganap sa inyo, araw-araw kayong pag-uukulan ng pansin, araw-araw kayong aalayan ng ganito, wala namang pakinabang, walang kabayaran, kasarap yatang magliwaliw. Kasarap yatang maglibang. Kasarap yatang humawak ng salapi. Di ba ga? Di nyo natatanto yan. Di nyo sinusuri yan. Kayo mismo nagaganap sa sarili nyo. Kayo mismo may sentido kumon. Kayo mismo may damdamin. Ano ang gusto ng tao? Maglibang, kumain, humawak ng salapi, kumita. Bakit hinangad mo ba ang gawin ito? Walang maghahangad nito. Maliban kung ang atas sa iyo ibinahagit, tinanggap at tumanggap ka. Kaya nga, magpasalamat kayo. May nagbabata sa inyo, may nagpapagal sa inyo, may sumuko para kayo'y paglingkuran. Pagkatapos, itatatwa pa ng iba, hinahamak pa ng iba, hinuhusgahan pa ng iba. Sino ang nagkakasala? Hinusgahan, tinatwa, pinagtawanan, hinamak, o ang gumawa niyon. Kaya mapapalad ang nang dahil sa ginagawang mabuti, hinahamak ng kapwa niya, pinagtatawanan ng kapwa niya, hinuhusgahan ng kapwa niya, nilalayuan ng kapwa niya na hindi makaunawa at makakilala sa kanyang ginagawa. Pagkatapos tatawag kang Panginoon, Panginoon, mapangutsa ka ng kapwa mo, mapanghusga ka ng kapwa mo, mapanghatol ka ng kapwa mo, walang magaling kundi ikaw, walang totoo kundi ikaw. Paano mong sasabihin, ligtas ka, samantalang lihim kang nangungutsa ng kapwa mo? Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Ano po ba ang buhay? Masaya po ba ang buhay? Taas nga po ang kamay. Ayan. Magtulungan kayo. Buti pa siya masaya. Agkat may metong ng gamat, itas meron itang meto. Yan. Aro, sabi na, aray, masakit.
Kalemya mo naman. Limene. Opo. Paliya pa. Tingnan mga kalbog. Kenny, oh, Kenny. Ne. Tiwala po kayo, manalig po kayo. Talagang napakapalad ni kapatid na Lito. Ibaga, pinakita lang niyang ama na talagang mapalad siya. O, di po ba? Alam niyo po, talagang kapag ginawa ng Diyos sa iyo ang kahiwagaan, talagang walang imposible. Yan hindi pa man yung talagang umano Di po ba? Basta nawalan lang siya ng, tapos po dinala niya sa ospital, ano? Tapos yun, na-ICU, tapos yun, namatay. Kaya kanya-kanyang kapalaran, kanya-kanyang kaganapan. Subalit anuman ang kinamtan mo, pasalamatan mo at papurihan ng Ama, manalig kang ikay makakalaya rin. Buhay po ba ang Diyos? Kumusta? Tas mo. Sige. Saan ka ba dinextros? Huwag ka na magtaka. Kaya nga, kabilang, di ba? Kaya yung muscle mo, tumitigas ngayon. Buhay ba nga ma? Huwag ka na magtaka. Alam niyo po ba yung pag na-dextrose ka, at yung, halimbawa, nanigas yung mga muscle mo, umaakyat hanggang dito, yun. Alam ko. Kaya nga tinanong kita buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Kaya lahat kayo, kung kilala niyo ang Ama, alam niyo ang gawa niya. Kung alam niyo ang gawa niya, alam niyo nakikita kayo. Kaya, sabi ng tao, Diyos ko po, pero yung ginagawa niya, hindi maka-Diyos po. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, aba, kaganda ng kulay. Kunin na. May tanong po ba kayo? Kulang pa po ba? Kulang po ba yung itinuro sa inyo? May natutunan po ba? Kulang pa. May kulang pa. Subalit, may bukas pa. Kaya't ikaw ay magsaya kung tumanggap na. Tumawa ka sa iyong problema, huwag mong dibdibin, huwag kang magalit, ika'y anak niya, may gagawin siya sa iyo. Yan na. Kaya, halina, kayo, ang bawat